Kung napapanood mo tong video na to, magpa-adjust ka na dahil mag-a-adjust tayo ng dental braces. So ayan, may iniwan tayong isang rubber. Bakit kaya? Okay, sinadya ko yan. Dahil kailangan po natin yan para ma-hold yung wire to its place para hindi siya gumagalaw habang nagki-cleaning tayo later. Ayan, so tanggalin natin pati sa upper ng mga rubber since magpapalit ako ng wire sa kanyang upper arch. So, let's start the cleaning. So, remember guys, yung cleaning na ginagawa ko sa mga patients ko for every adjustment is hindi po yan kagaya nung ginagawa na routine oral prophylaxis every 6 months. Ang ginagawa ko lang po dito is nililinis ko lang po yung mga brackets, yung mga singit-singit ng konti ng ngipin para po ma-maintain ko lang din na hindi masyadong kumapal yung dumi at hindi mag-cause ng gingivitis sa pasyente in the future. So, para at least, sabi nga nila, di ba, prevention is better than cure. That's why yun yung ina-apply ko sa mga pasyente ko. Okay? Ayan. So, maglalagay na tayo ng kanyang new rubber which is in the color of maroon. So, ito na po yung kaninang rubber na hindi ko pinalitan. Ayan siya. Which is, papalitan ko naman din po yan. No worries. Ang sagwa naman kung black yun nasa gitna, diba? Anyways, so kung papansinin nyo yung ngipin ni patient, parang may something, diba? Dalawang central, tas pangil agad. Pangil nga ba? Actually, pangil yan. Tapos yung sumunod is premolar na. Kasi po nag-perform tayo ng canine substitution. Ito yung lateral niya, central, dalawang central, tapos pangil agad. Which is, yan po yung case ng ating canine substitution or nilipat natin yung pangil sa posisyon ng lateral incisor. Siyempre, papalitan natin yung kanyang upper na mga rubber. Ayan, di ba? Hindi naman halatang pinalitan ng canine yung lateral. So, inspect natin kung may mga sobrang wire. Then, after niya, lagay tayo ng fluoride, which is kailangan po natin itong nilalagay sa ngipin as much as possible pag may braces dahil kailangan natin protektahan ang mga ngipin. Yun lang po. Salamat!